Hi guys, paalala lang po. Isinama ko ang nakaraang chapter sa video na ito. Kung gusto nyo agad mapanood ang panibagong chapter, narito ang timestamp. Tara at simulan na natin ang kwento. Smoke Bomb. Habang makapal ang usok, Young Master Long, mag-ingat ka. May napansin ito. May papalapit. Yellow. Nang bigla na lamang may lumabas na malakas na aura. Salong-salo niya ito. Napatalsik siya sa pag-atake na iyon. Saad ni Yuyin. Long Tianming. Akala mo ba'y hindi ka matatalo? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na Dragon Flame. Sabi ni Tianming. Ha? Maghintay lang kayo, lahat kayo. Habang may kinuha itong talisman, agad itong nawala. Reaksyon ni Yuyin. Sabi niya, alam mo talaga kung kailan susulpot. Wika ng bida, hindi naman. Swerte lang, iyon lang. Mas mahalaga, Miss Long, hindi ka naman nasaktan, ano? Saad ni Yuyin. Ang mga galaw mo kanina ay hindi mukhang sadyang swerte lang. Saad ni Zin. Ano ang gagawin natin ngayon? Wika ng bida, kung si Long Tianming ay sumulpot, ang lugar na ito ay may mas maraming sikreto kaysa sa inaakala natin. Kailangan nating magmadali. Saad ni Zin. Hindi lang si Long Tianming. Bakit nandito ang lahat? Wika ng bida. Kailangan mo pa bang itanong? Pinayagan sila ng sect master na makapasok. Sabi ni Shui Ling. Pero paano naman si Long Tianming? Tiyak na hahabulin niya tayo para maghayganti. Wika ng bida. Kung maglakas loob siyang bumalik, papahirapan natin siya ulit. Saad ni Yuyin. Fair na. Gusto kong makita kung anong klaseng mga sikreto ang nakatago sa kalaliman ng sikretong kaharian na ito. Wika ng bida. Fair na. Pagpapatuloy. Habang patuloy sila sa paglalakad. Nakatingin. Si Yuyin sa ating bida. Napansin ito ng bida. Wika niya. Miss Long, bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Napakagwapo ko rin ba? Saad ni Yuyin. Sa sobrang landi mo, bakit hindi ka pa rin namamatay? Para mo kasing ang isang kakilala ko. Sabi ni Shui Ling. Teka, magkakakilala ba talaga sila? Wika ng bida. Mali kayo. Hindi ko pa nakikilala ang young lady ng Long family. Ang mga maliliit na espirito na tulad ko ay walang pagkakataon na makilala ang isang taong may marangal na dugong dragon. Saad ni Yuyin. Tigilan mo na ang pag-arte. Akala mo ba'y karapat-dapat kang ihambing sa kanya? Pagkalabas natin sa sikretong kaharian, aayusin ko ang mga bagay-bagay sa iyo. Nang may maramdaman sila, isang pulang aura. Ano ito? Spirit Summoning Array. Makikita ang mga anino. Ano? Lumabas ang mga bangkay ng mga halusan. Sabi ng isa dito. Basura mula sa Demon God Sect. Patayin ninyo sila. Agad sumugod ang mga ito. Habang napariyak naman ang ating bida, Demon God Sect's Forbidden Area, Divine Pond Great Hall. Nakatusok ang isang espada. Habang umilo ang pattern nito, may pumapatak na mga dugo. Makikita ang Sect Master. Sabi ng isang nakalutang, ang pasensya ng Sage Emperor ay limitado. Kung ayaw mong sumuko, kahit na may 3,000 muling pagkatawang tao ka, pupuksay ng Sage Emperor ang bawat isa sa iyong mga avatar. Sage Emperor's Attendant God, bakit ka nagmamadali? Habang nakahawak ang Sect Master sa sahig, may ginagawa ito. Sabi ng nilalang na maraming pakpak. Hahanap ka ng kamatayan. Papalapit na ang pag-atake sa Sect Master. Tumaas. Lumabas ang dosenang nilalang. Agad itong gumawa ng barrier. Ano ang 10,000 Demon Array? Akala mo ba'y sa pamamagitan lang ng pag-asa sa mga sinaunang natitirang kaluluwa? Agad may tumusok na espada sa nilalang na maraming pakpak. Sabi ng Sect Master, nagkakamali ka, Sage Emperor's Attendant God. Ito ay hindi 10,000 Demon Array. Ito ay God-slaying array. Habang patuloy ang pagpatak ng mga dugo, bumubula-bula ito. Tumatawa ang mga nilalang na lumabas mula rito. Sabi ng nilalang na maraming pakpak. Ikaw, ginamit mo talaga ang ibinigay sa iyo ng Sage Emperor.
Saad ng Sectmaster. Tama. Ang Divine Pond na ito ay nilikha ng Sage Demon Ancestral Land Mu noong una pa. Sa loob ng 300 taon, pinakain ko ito ng aking esensyal na dugo araw-araw. Naghihintay para sa araw na ito. Hindi tama. Agad nakawala ang nilalang na maraming pakpak at gumawa ito ng pag-atake. Agad na naglaho ang Sectmaster. Sabi ng nilalang na maraming pakpak. Isang avatar lang ang naglakas loob na pumatay ng isang Diyos. Sa lalong madaling panahon, mahahanap ko ang bawat isa sa iyong mga avatar. Maririnig ang pag-ubo, habang napasukan ng dugo ang Sectmaster. Ang tagapaglingkod sa ilalim ng Sage Emperor. Talagang kahanga-hanga, mukhang hindi ito magiging madali. Secret Realms Wasteland. A blood red mist permeates the air. Habang lumilipad si Long Tianming. Damn it, bakit ang mga spatial laws dito ay napakamagulo? Nasaan ang core ng sikretong kaharian? May napansin ito sa ibaba. Sabi niya, "Hoy, kayo dyan." Pagbaba ni Long Tianming, agad niyang tinanong ang 4 na kontroladong Holy Sun. Sabi niya, "Saan ito? Nasaan ang sentro ng lihim na kahariang ito?" Napansin na nila si Long Tianming. Nagtatakang sabi ni Long Tianming, "Mga patay na manika." Isang iglap, nagpalilibutan na siya ng mga manika ng Holy Sun. Mabilis niyang ibinunot ang kanyang espada. Walang ano-ano, sumalakay ang isang Holy Sun gamit ang kidlat. Mabilis niya itong nadepensahan gamit ang kanyang espada. Sumunod ang pag-atake sa kanyang katawan, isang berdeng hiwa ang papalapit sa kanya. Marami pang sumunod. Pinanood niya lang ang paparating na mga hiwa. Mabilis siyang nakaiwas sa kanyang pwesto. Sabi niya, "Kakahiya." Galit niyang sinabi, "Ilang patay na manika lang ang nangangahas na saktan ako." Napilitan siyang mag-transform sa kanyang anyong demonyo dahil sa lakas ng kanyang mga kalaban. Nakita ang pagsabog dahil sa pag-atake ng mga Holy Sun. Natambush siya dahil sa lakas ng pag-atake. Diretso siyang tumama sa mga bato. May usok na nakita sa kanyang kinabagsakan. Sinundan pa ito ng pag-atake ng isa pang Holy Sun. May sumunod pang mabilis na pag-atake. Sabay sulpot ng isa sa itaas at pag-atake nito. Nadama ni Long Tianming ang lakas ng kalaban. Natambush siya dahil sa pag-atake. Nakabaon sa lupa si Long Tianming. Gigil na gigil niyang sinabi, "Mga hayop, hintayin niyo lang ako." Nakaabang na naman sa pag-atake ang mga manika ng Holy Sun. Patuloy ang pagbugbog ng mga manika ng Holy Sun kay Long Tianming hanggang sa magsawa ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, humihip ang malamig na hangin sa lugar. Sa isang banda, may gumalaw. Ito pala ang 4 na nagtago gamit ang invisible na tela ng ating bida. Siksikan sila. Magkadikit ang bida at si Yuyin. Sabi ni Yuyin, "Gusto mo bang mamatay? Ingatan mo ang mga kamay at paa mo." Sabi ng ating bida, "Ang liit lang ng balabal na ito. Di maiiwasan ang pagbanggaan kapag siksikan tayo. Bakit mo ako sinisisi? Bakit hindi ka sumabak sa mga patay na manika? Garantisado kung walang maglalakas loob na lumapit sa iyo." Naiinis na sabi ni Yuyin, "Ikaw. Kung hindi dahil kay Nia Li, hindi ako makikisiksik dito sa inyo." Sabi ni Zin, sige na, hindi ito oras para mag-away." Sabi ni Shui Ling, "Oo nga. Palaging nagbabago ang sitwasyon sa lihim na kahariang ito. Kailangan nating maging maingat." Sabi pa ng ating bida, "Siya naman talaga ang nagsimula." Naiinis na sabi ni Yuyin, "Anong sabi mo?" Sabi ng ating bida, Wala. Nga pala, nakita niyo ba ang kalagayan ni Long Tianming kanina? Ang mapagmataas na napili ng Dragon Seal Family, binugbog na parang asong gala. Nakakahiya. Makikita si Long Tianming na basag-basag ang mukha dahil sa ginawa ng mga Holy Sun. Sabi niya, "Akala ko pa naman, nasugatan nila ako ng ganito, at tumakas lang. Hindi ko kayo hahayaang makatakas." Sa malaking butas, makikitang may maliit na usok na nanggagaling dito. Sabi ni Yuyin, "Ang galing. Madalas siyang mayabang.
Kasalanan niya na natapilok siya at nadapa. Bukod pa rito, narinig ko na may lihim siyang pakikipag-ugnayan sa Demon God Sect. Sabi ng ating bida, ikaw din naman. Reaksyon ni Yuyin, ha? At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.